May mga tatak na nagbabago, mga tatak na sumusunod sa mga uso, at mga tatak na nagtatakda ng landas. Ang Yamaha, mula noong 1955, ay laging isa sa mga huli. Mula sa maalamat na WA-1 hanggang sa Rebolusyong Risa, dumaan sa mga MT na nagpabago sa konsepto ng Miked, ang mga taga-Iwata ay hindi nakukontento sa pagsunod lamang. Sila ang namumuno. Para sa 2026, nagpasya silang magbigay ng malakas na pahayag sa pamamagitan ng pagpapanibago ng katalogo na nakakapagpataas ng balahibo. Ito ang 11 bagong Yamaha na magtatakda ng taon. At ang bilang isa ay mag-iwan sa iyo na walang masabi. Magsimula na tayo. Bilang 11, Yamaha Tenere 700, mga bagong dekorasyon at pagpapabuti. Ang Tenere 700 ay, nang walang pag-aalinlangan, isa sa mga pinakaimportanteng motor sa huling dekada. Dumating ito upang patunayan na hindi kailangang gumastos ng malaking halaga sa isang maxi trail para magkaroon ng tunay na kakayahang off-road. Sa makina nitong bi-cylindrical mula sa MT-07, ang magaan nitong chassis at ang mga suspensyon nitong may mahabang biyahe, naging paborito ito ng mga tunay na adventurer, na mga naghahanap ng mga landas, daan at malalayong horizon. Para sa 2026, nagpasya ang Yamaha na panatilihin itong nasa kondisyon na may mga bagong dekorasyon at maliliit na pagpapabuti na ginagawa itong mas kaakit-akit na opsyon. Ang makina ay nananatiling CP2 na 600, 89 na sentimetro kubiko, kasama ang 74 na kabayo nito, at ang linyar na torque na nakaka-inlove. Hindi ito ang pinakamalakas na makina sa kategorya nito, ngunit isa ito sa pinakabalance na may swabing hatak mula sa ibaba at elastisidad na nagbibigay daan sa relax na pagbiyahe na hindi kailangang pilitin ang mekanika. Ang mga bago sa taong ito ay nakatuon sa aesthetics at sa maliliit na detalye na nagpapaganda sa karanasan ng paggamit. Naglabas ang Yamaha ng mga bagong dekorasyon na may mas matatapang na kulay at mga updated na graphics na nagbibigay dito ng sariwang anyo nang hindi nawawala ang pagiging adventurer nito. Kapansin-pansin, lalo na ang isang bagong kombinasyon sa mga kulay na buhangin at itim na nagpapaalaala sa mga dakilang ruta ng Africa, at isang bersyon sa metallic blue na nagtatampok sa mga linya ng tangke at sa mga gilid. Bukod dito, pinabuti ang ilang detalyeng ergonomiko tulad ng manibela na ngayon ay may bahagyang mas malapad na posisyon upang padaliin ang kontrol sa nakatayong posisyon. Ang upuan ay may bagong foam na nagpapaganda sa ginhawa sa mahahabang biyahe, at ang screen ay nakatanggap ng maliit na update sa interface nito na ginagawa itong mas madaling basahin sa ilalim ng direktang sikat ng araw. Ang Tenere 700 2026 ay nananatiling reyna ng mga trail na may katamtamang silindrada, ang motor, para sa mga nangangarap ng malalayong ruta, ng mga disyertong tatawirin at mga bundok na aakyatin. Nananatili itong magaan, madaling manyobrahin, at may puntong pakikipagsapalaran na nakakahook. At sa mga pagpapabuti na ito, nananatili itong isa sa mga pinakamahusay na opsyon sa segment, handang ubusin ang mga kilometro ng aspalto at lupa ng walang kahirap-hirap. Bilang 10, Yamaha MT-07, restyling at update sa Euro 6 Plus. Ang MT-07 ay, marahil, ang pinakaimportanteng motor ng Yamaha sa ika-21 siglo. Mula ng ilunsad dito, naging pinakamabentang naked ito sa Europa, ang pintuan sa mundo ng dalawang gulong para sa libu-libong motorista at ang hindi matatawarang sanggunian sa segment ng katamtamang silindrada. Ang sikreto nito ay simple.
Isang perpektong balanse sa pagitan ng presyo, performance at saya. Para sa 2026, nagpasya ang Yamaha na bigyan ito ng malalim na restyling na nagpapanatili rito na mas bago kaysa dati, eksakto kung kailan ang kompetisyon ay humahabol ng malakas. Ang makina ay nananatiling bicylindrical CP2 na 689 na sentimetro kubiko, kasama ang 74 na kabayo nito at ang katangi-tanging torque na humahatak mula sa ibaba. Ito ay isang makina na sapat nang napatunayan ang pagiging maaasahan nito at ang masayahing karakter nito, kasama ang espesyal na tunog na nagpapa-inlove sa mga may-ari at mga espesyalistang kritiko. Ngunit ang mga bago sa taong ito ay nakatuon sa aesthetics at sa electronics upang sumunod sa mga bagong regulasyon ng Euro 6 Plus, nang hindi nawawala ang kahit katiting na kakanyahan nito. Ang harap ay muling dinisenyo ng buo na kinukuha ang bagong disenyo ng pamilyang MT, kasama ang agresibong dual headlight na mukhang isang predator na handang sumalakay. Ang mga signal light sa harap ay kasama na ngayon sa fairing na nagpapaganda sa aerodynamics at sa pangkalahatang aesthetics. Ang instrumentasyon ay isa ng bagong henerasyon ng LCD screen na may mas malinaw at madaling basahing ayos. Ang electronics ay na-update gamit ang isang bagong traction control na maaaring i-off, na nagbibigay daan sa rider na pumili ng antas ng interbensyon ayon sa kanyang kagustuhan. Ang slipper clutch ay nananatiling isa sa mga kalakasan nito, na nagpapahintulot ng mabilis at ligtas na pagpapalit ng gear kahit sa mabilis na pagmamaneho. Ang MT-0 Pito 2026 ay nananatiling naked para sa lahat. Ang motor na maaari mong irekomenda sa kahit kanino nang nakapikit ang mga mata. Nananatili itong magaan, madaling manyobrahin at, higit sa lahat, masaya. At sa restyling na ito, ipinapakita nito na hindi nalilimutan ng Yamaha ang mga nagsisimula pa lamang. Gayun din ang mga naghahanap ng motor para sa araw-araw nang hindi isinasakripisyo ang mga emosyon. Bilang siyam, Yamaha R7, bagong bersyon 2026. Nang muling buhayin ng Yamaha ang pangalang R7, ilang taon na ang nakalilipas, maraming purista ang nangunot ang no. Ang bagong R7 ay walang kinalaman sa maalamat na motor ng dekada 90 sa superbike na iyon ng pangarap na kakaunti lamang ang kayang makabili. Sa halip, nag-alok ang Yamaha ng isang abot-kayang sportbike based sa MT-07 na naisip para sa mga nagnanais na motor na may fairing, ngunit walang radikalismo ng isang R6 o isang R1. At ang panahon ang nagpatunay na tama sila. Ang R7 ay naging matagumpay sa benta, ang pintuan sa mundo ng mga sportbike para sa isang bagong henerasyon ng mga motorista. Para sa 2026, nagpasya ang Yamaha na i-update ito ng may maliliit na pagpapabuti na nagpapanatili rito sa tuktok. Ang makina ay nananatiling bicylindrical CP2 na 689 na sentimetro kubiko, kasama ang 74 na kabayo nito at ang linyar na hatak na nagpapadali rito dalhin. Hindi ito motor para magpatakbo ng mabilis sa highway. Ito ay motor para magsaya sa kalsadang may mga kurbada, para matutong kumuha ng tamang linya, para kumuha ng kumpiyansa bago lumipat sa mas malaki. Ang mga bago sa taong ito ay nakatuon sa aesthetics at sa ergonomya. Ang fairing ay bahagyang muling dinisenyo na may mga bagong hugis na nagpapaganda sa proteksyong aerodynamic at nagbibigay dito ng mas agresibong hitsura na malinaw na inspirasyon ng R1. Ang upuan ay may bagong foam na nagpapaganda sa ginhawa sa mahahabang biyahe at ang posisyon ng mga footrest ay sinuri upang mag-alok ng mas mabuting kontrol nang hindi nagiging uncomfortable. Ang LCD screen ay na-update na may bagong ayos na impormasyon
na mas malinaw at madaling basahin sa isang sulyap. Ang R7 2026 ay nananatiling pinakamahusay na opsyon para sa mga nagnanais ng sport bike ng walang takot, para sa mga naghahanap ng motor para sa araw-araw na may touch ng racing, o para sa mga nagnanais magsimula sa mundo ng mga kurbada gamit ang isang motor na hindi mapanganib. Nananatili itong abot kaya, masaya, at may puntong estilo na nakaka-inlove. Bilang 8, Yamaha Niken GT, mga pagpapabuti sa ginhawa. Ang Niken ay, nang walang alinlangan, ang pinakakakaiba at kamanghamanghang motor sa katalogo ng Yamaha. Kasamang 2 gulong nito sa harap, tila ito ay isang sasakyang kinuha mula sa isang science fiction movie. Ngunit kapag sumakay ka na rito, may intindihan mo na hindi ito isang kakatuwang bagay. Ito ay isang mahusay na solusyong pang-inhinyero para sa isang tunay na problema: ang kawalan ng grip sa mga kurbada. Ang Niken ay nag-aalok ng dami ng traksyon at kumpiyansa na walang motor na may 2 gulong ang makakapantay, na nagbibigay daan sa pagkuha ng mga kurbada ng may bilis at seguridad na nakakamangha. Para sa 2026, nagpasya ang Yamaha na palakasin ang bersyong GT, ang mas nakatuon sa turismo, na may mga pagpapabuti sa ginhawa na nagpapalit dito bilang isang mas kaakit-akit na opsyon para sa mga manlalakbay. Ang makina ay nananatiling tri-cylindrical na 847 cm3 ng MT-0 Sham, kasama ang 115 kabayo nito at ang katangi-tanging hatak. Ngunit ang mga bago ay nasa kagamitang naisip para sa malalayong distansya. Ang windshield na adjustable ng manual ay may bagong profile na nagpapaganda sa proteksyong aerodynamic at binabawasan ang mga turbulence sa tapat ng helmet. Ang upuan, na dati ng komportable, ay nakatanggap ng bagong foam na may variable density na nagpapaganda sa ginhawa sa napakahahabang biyahe. Ang mga side bags na standard sa bersyong GT ay may bagong pagbubukas na mas madali at bahagyang mas malaking kapasidad. Ang kulay na TFT screen ay na-update na may bagong interface na mas moderno at koneksyon sa mobile sa pamamagitan ng application na Y-Connect. Ang cruise control na standard ay nagbibigay daan sa relax na pagbiyahe sa highway nang hindi kailangang laging nakabantay sa silinyador. Ang Niken GT 2026 ay nananatiling motor para sa mga naghahanap ng kakaiba, para sa mga nagnanais ng maximum na seguridad sa mga kurbada nang hindi isinasakripisyo ang ginhawa sa paglalakbay. Ito ay isang motor na natatangi, kamangha-mangha, at sa mga pagpapabuting ito, mas may kakayahan kaysa dati. Bilang 7, Yamaha Tracer 7, update sa teknolohiya. Ang Tracer 7 ay ang maliit na kapatid ng Tracer Sham, ang mas abot kayang bersyon ng mga sport touring ng Yamaha. Base sa MT-07, nag-aalok ito ng mas tuwid na postura, mas mabuting proteksyong aerodynamic at ang posibilidad na lagyan ng mga bag, na ginagawa itong ideal na opsyon para sa mga gustong maglakbay nang hindi gumagastos ng malaking halaga. Para sa 2026, nagpasya ang Yamaha na bigyan ito ng tulak sa teknolohiya na naglalapit dito sa kanyang mas matandang kapatid at nagpapanatili rito na kompetitibo sa isang segment na lalong nagiging mahigpit. Ang makina ay nananatiling bicylindrical CP2 na 689 na sentimetro kubiko, kasama ang 74 na kabayo nito at ang linear na torque na nagpapadali rito dalhin. Ito ay isang makina na sapat ng napatunayan ang pagiging maaasahan nito at ang masayahing karakter nito perpekto para sa mga paglalakbay na mag-isa o may kasama. Ang mga bago sa taong ito ay nakatuon sa electronics at sa instrumentasyon. Ang Tracer 7 2026
ay naglulunsad ng bagong TFT screen na may kulay na 5 pulgada, na may malinaw na interface at koneksyon sa mobile sa pamamagitan ng application na Y-Connect. Na yon ay maaari mo ng pamahalaan ng mga tawag, musika at nabigasyon ng direkta mula sa screen nang hindi kailangang tingnan ang telepono. Ang cruise control, na dati ay para lamang sa bersyong GT, ay kasama na bilang standard sa buong range, na nagbibigay daan sa relax na pagbiyahe sa highway nang hindi kailangang nakabantay sa silinyador. Ang windshield, na adjustable ng manual, ay may bagong profile na nagpapaganda sa proteksyong aerodynamic. Ang upuan ay may bagong foam na nagpapaganda sa ginhawa sa mahahabang biyahe. Ang Tracer 7 2026 ay nananatiling perpektong opsyon para sa mga nagnanais magsimula sa mundo ng paglalakbay, para sa mga naghahanap ng motor na polivalente, kapaki-pakinabang sa araw-araw, ngunit handang tumakas sa katapusan ng linggo. Nananatili itong magaan, madaling maniobrahin at, sa update na ito sa teknolohiya, mas kumpleto kaysa dati. Ang mga ito ay tila candy na, ngunit ang paparating ngayon ay ang tunay na arsenal ng Iwata. Pinag-uusapan natin ang naked na nagpabago sa segment, ang sport bike na bumabalik sa pinagmulan nito, ang maxi trail na walang kinatatakutan, at ang pagbabalik ng isang alamat. Maghanda ka, dahil ito ay seryoso na. Bilang 6, Yamaha MT-0 Siam SP, bersyon 2026. Ang MT-0 Siam ay, sa sarili nitong karapatan, ang naked na nagpabago sa segment ng katamtamang silindrada. Nang dumating ito sa merkado, ang tri-cylindrical nitong makina at ang mabilis nitong chassis ay nagpabago sa mga panuntunan na nag-aalok ng kombinasyon ng performance at saya na walang iba ang makakapantay. Simula noon, patuloy itong umuunlad, nagpeperpekto, nagiging sanggunian na sinusubukang kopyahin ng lahat. At para sa 2026, nagpasya ang Yamaha na dalhin ang bersyong SP, ang pinakaradikal sa lahat, sa isang bagong antas. Ang MT-0 Siam SP 2026 ay, sa madaling salita, ang pinaka-ultimong naked. Ang makina ay nananatiling tri-cylindrical na 800 na sentimetro kubiko, kasama ang 100 at 19 na kabayong yon, na humahatak ng may kontroladong galit mula sa 3,000 revolusyon. Ito ay isang makina na may sariling personalidad, kasama ang katang-itahing tunog na ang 3 silindro lamang ng Yamaha ang nakakaalam kung paano ibigay. Nulit ang nagpapaiba sa bersyong SP sa standard na modelo ay ang high-end na kagamit ang kasama na rito bilang standard. Ang mga suspensyon ay pirmado ng Öhlins na may front fork na ganap na adjustable at rear shock absorber na may hiwalay na reservoir na nagpapahintulot na i-adjust ang motor ng eksakto para sa pagmamaneho sa kalsada man o sa circuit. Ang mga gulong ay gawa sa alloy na forged, mas magaan at mas matibay kaysa sa base na modelo na nagpapababa sa yan sprung weight at nagpapaganda sa liksi at tugon ng manibela. Ang electronics ay ang pinaka-advanced sa range, na may 6-axis inertial unit na namamahala sa traction control, slide control, wheelie control, at ABS sa kurbada ng may napakatumpak na presisyon. Ang kulay na TFT screen na 5 pulgada ay may interface na espesipiko para sa bersyong SP, na may mga eksklusibong graphics at ganap na koneksyon sa pamamagitan ng application na Y-Connect. Sa aspetong aesthetic, ang MT-0 Siam SP 2026 ay nakikilala sa pamamagitan ng eksklusibong color scheme nito na may tangke sa metallic blue,
at ang subchassis sa itim, at mga detalyeng ginto sa mga suspensyon na nagbibigay dito ng hindi mapagkakamalang racing look. Ang upuan ay may mas mataas na kalidad ng upholstery at masiksik na foam na nagpapaganda sa ginhawa sa mabilis na pagmamaneho. Bilang 5, Yamaha Tracer Siam GT Plus. Update sa electronics. Kung may motor man sa katalogo ng Yamaha na particular na dinisenyo para ubusin ang mga kilometro ng may estilo at ginhawa, yon ay ang Tracer Siam GT Plus. Mula nang ilunsad ito, naging paborito na ito ng mga manlalakbay na naghahanap ng motor na kayang gawin ang lahat: highway, kalsadang may mga kurbada, mga pasabundok, paglalakbay na may kasama. Ang tri-cylindrical nitong makina, ang balancing chassis at ang standard na kagamitan nito ay nagpabago rito bilang sanggunian sa sport touring segment. Para sa 2026, nagpa siya ang Yamaha na bigyan ito ng tulak sa teknolohiya na nagpapanatili rito sa tuktok at nagpapalawak ng distansya sa mga humahabol dito. Ang makina ay nananatiling tri-cylindrical na 800 na sentimetro kubiko, kasama ang 119 na kabayong iyon at ang linear na torque na nagpapadali rito dalhin sa highwayman o sa kalsadang sekundarya. Ngunit ang mga bago sa taong ito ay nakatuon sa electronics, kung saan ibinuhos ng Yamaha ang lahat ng makakaya. Ang Tracer Siam GT Plus 2026 ay naglulunsad ng bagong millimeter wave front radar na katulad ng ginagamit ng R1 na nagbibigay daan sa mga function ng assistance sa pagmamaneho na dati ay hindi maiisip sa isang motor sa kategoryang ito. Ang adaptive cruise control ay pinapanatili ang ligtas na distansya sa sasakyang nasa unahan natin, na kusa ring bumibilis at nagbe-brake upang mapanatili ang napiling distansya. Sa highway, kapag siksikan ng trapiko, ang function na ito ay isang tunay na luho na lubang nagpapababa sa pagod ng rider. Ang Connected Braking Assistance System ay ginagamit ang radar upang matukoy ang lapit ng ibang mga sasakyan at i-optimize ang distribusyon ng preno sa pagitan ng harap at likod na gulong. Sa kaso ng emergency braking, ang system ay maaari pang magbigay ng babala sa mga sasakyang nasa likod sa pamamagitan ng emergency lights. Ang CADS Electronic Semi-Active Suspension ay na-update gamit ang mga bagong algorithm na nagpapaganda sa ginhawa sa mga kalsadang may lubak at ang estabilidad sa highway. Ang 7 pulgadang kulay na TFT screen ay may bagong interface na mas moderno at ganap na koneksyon sa mobile sa pamamagitan ng application na Y-Connect. Ang windshield na adjustable ng electrically ay may bagong profile na nagpapaganda sa proteksyong aerodynamic. Ang mga sidebags na standard ay may bagong pagbubukas na mas madali at bahagyang mas malaking kapasidad. Bilang 4, Yamaha R-Siam, ang pinakahihintay na paglulunsad. Ilang taon na nating itong pinag-uusapan. Ilang taon nang nag-iisip. Ilang taon nang nangangarap. Ang R-Siam, ang sport bike na base sa MT-0 Siam, ay matagal nang naging mito. Isang urban legend. Ang motor na nais ng lahat, ngunit walang nakakaalam kung kailan darating. Ngayon, ang 2026 ang taon. Pinakinggan ng Yamaha ang kanyang mga fan at nagpasyang ilunsad ang R-Siam, ang sport bike ng katamtamang silindrada na nangangako na babaguhin ang segment. Ang base nito ay, sa natural na paraan, ang tri-cylindrical na 800 na sentimetro kubiko ng MT-0 Siam. Ngunit, may espesipikong pag-aayos upang mag-alok ng maximum na performance sa circuit. Ang lakas ay nananatili sa paligid ng 119 na kabayo. Ngunit ang hatak ay na-optimize upang humatak pa ng higit sa mataas na bahagi ng tachometer, na nag-aalok ng pakiramdam ng progresibong tulak na labis na gusto ng mga mahilig sa sport bike. Ang chassis ay ganap na bago.
isang double beam aluminum na dinisenyo upang mag-alok ng maximum rigidity na may minimum weight. Ang swing arm ay gawa rin sa aluminum na may geometry na nagpapaganda sa traksyon sa paglabas ng kurbada. Ang mga suspensyon ay pirmado ng KYB na may front fork na ganap na adjustable at rear shock absorber na may hiwalay na reservoir. Ang mga preno ay malalakas na radial na may 4 na piston na pirmado ng Brembo na may lobe discs na tinitiyak ang maximum braking power. Ang electronics ay ang pinaka-advanced sa range na may 6-axis inertial unit na namamahala sa traction control, slide control, wheelie control, at ABS sa kurbada ng may napakatumpak na presisyon. Ang R-Sham ay may kasama pang bagong semi-automatic gear system na inspirasyon ng MotoGP na nagpapahintulot sa pagtaas at pagbaba ng mga gear nang hindi gumagamit ng clutch ng may bilis at swab na nakakamangha. Sa aspetong aesthetic, ang R-Sham ay isang tunay na likhang sining. Sinusunod dito ang mga linya ng disenyo ng R1 at R6 na may matalas at agresibong fairing na humihiwa sa hangin na parang kutsilyo. Ang front optical group ay full LED na may hitsura ng isang Predator na labis na kinagigiliwan. Ang buntot ay mataas. Ang postura ay radical. Eksakto sa inaasahan mula sa isang tunay na sport bike. Ang R-Sham 2026 ay, nang walang alinlangan, ang pinakahihintay na paglulunsad ng Yamaha sa loob ng maraming taon. Ito ay ang motor para sa mga lumaking nangangarap ng isang R6, ngunit naghahanap ng mas moderno. Para sa mga nagnanais ng isang tunay na sport bike, kasama ang lahat ng implikasyon nito. Radikal na postura, makinang kailangang pigain, at mga sensasyong hindi malilimutan. Bilang 3, Yamaha Tenere 700 Extreme/Rally, mga bersyong mas off-road. Ang Tenere 700 ay isa na sa sarili nito sa pinakamahusay na mga trail sa merkado. Ang balanse nito sa pagitan ng presyo, performance at off-road capacity ay nagpabago rito bilang paborito ng mga tunay na adventurer. Ngunit alam ng Yamaha na may publikong mas mapili pa, isang publiko na naghahanap na dali ng Tenere sa limitasyon, na nagnanais harapin ang mga pinakakomplikadong lupain nang walang takot sa kahit ano. Para sa publiko ngayon, darating ang mga bersyong extreme at rally ng Tenere 700 para sa 2026. Ang base mechanical ay pareho pa rin. Ang hindi masisirang CP2600, 89 na sentimetro kubiko kasama ang 74 na kabayo nito. Ngunit lahat ng iba pa ay nagbabago. Ang mga suspensyon ay bago, pirmado ng KYB, na may biyaheng mas mahaba pa kaysa sa standard na bersyon. Ang front fork ay meron na ngayong 200 at 30 mm na biyahe. At ang rear shock absorber na may mas mahaba ring biyahe ay ganap na adjustable. Ito ay nagsasalin sa kakayahang sumipsip ng mga lubak, bato at talon na halos sigit pa sa kakayahan ng tao. Ang taas mula sa lupa ay tumataas, na nagbibigay daan upang malampasan ang mga hadlang ng mas madali. Ang mga proteksyon ay dumarami. Aluminum cutter, mga protektor ng makina, mga protektor ng radiator, mga protektor ng lever, lahat ay naisip upang ang motor ay maaring bumagsak ng paulit-ulit nang hindi dumaranas ng malubang pinsala. Ang manibela ay mas malapad, na nagpapadali sa kontrol sa nakatayong posisyon. Ang mga footrest ay mas malaki at mas agresibo, na may mas mabuting grip kahit may putik ang bota. Ang mga gulong ay espesipiko para sa off-road, na may mas bukas na pattern na nagpapaganda sa traksyon sa putik at lupa. Ang bersyong rally ay lumalampas pa ng isang hakbang, na may kasamang standard na navigator, isang monoplace na upuan, at isang dekorasyong inspirasyon ng mga motor na nakikipagkumpetensya sa Dakar. Bilang 2, Yamaha Niken, ebolusyon ng konsepto.
Nang ipakilala ng Yamaha ang Niken sa unang pagkakataon, ang mundo ng pagmumotor ay napanganga. Isang sasakyang may 3 gulong na may 2 gulong sa harap na tumatagilid sa mga kurbada na parang isang conventional na motor ay tila isang kabaliwan, isang kakatwa, isang eksperimentong walang kinabukasan. Ngunit ang panahon ay nagpatunay na seryoso ang Yamaha. Ang Niken ay hindi isang kakatwa. Ito ay isang mahusay na solusyong pang-inhinyero para sa isang tunay na problema, ang kawalan ng grip sa mga kurbada. Nag-aalok ito ng dami ng traksyon at kumpiyansa na walang motor na may 2 gulong ang makakapantay, na nagbibigay daan sa pagkuha ng mga kurbada ng may bilis at seguridad na nakakamangha, lalo na sa basang aspalto o sa mga lugar na madulas. Para sa 2026, nagpasya ang Yamaha na paunlarin ang konsepto na pinapabuti ang mga aspetong itinuro ng mga may-ari na maaari pang baguhin. Ang makina ay nananatiling tri-cylindrical na walang raan 47 cm kubiko ng MT-0 Sham, kasama ang 115 kabayo nito at ang katangi-tanging hatak. Ngunit ang front chassis, ang puso ng Niken, ay muling dinisenyo upang maging mas magaan at mas matibay. Ang bagong parallelogram system na may mga braso na gawa sa light alloy ay nagpapababa sa Yun-Sprung weight at nagpapaganda sa liksi sa mga pagpapalit ng direksyon. Ang mga front suspension ay ganap na adjustable na ngayon, na nagpapahintulot na i-adjust ang motor ayon sa estilo ng pagmamaneho at uri ng ruta. Ang electronics ay na-update gamit ang pinakabagong 6-axis inertial unit ng Yamaha na namamahala sa traction control, slide control at ABS sa kurbada ng may ganap na presisyon. Ang 7 pulgadang kulay na TFT screen ay may bagong interface na mas moderno at ganap na koneksyon sa mobile sa pamamagitan ng application na Y-Connect. Ang cruise control na standard ay nagpapahintulot na maglakbay ng relax sa highway. Bilang isa, Yamaha R1/R1M Edisyong 25 anibersaryo/update. At nakarating na tayo sa bilang 1, ang reyna ng range ng Yamaha. Ang superbike na nagmarka sa isang buong henerasyon ng mga piloto. Ang R1 ay nagdiriwang ng 25 taon sa 2026 at nagpasya ang Yamaha na ipagdiwang ito ng bongga gamit ang isang special na edisyon na nagbibigay pugay sa kasaysayan ng icon na ito. Mula nang ilunsad ito noong 1978, ang R1 ay naging sanggunian ng mga superbike. Ang motor na nais magkaroon ng lahat at ang motor na sinubukang patalsikin ng kompetisyon sa loob ng maraming taon. Ang 4 na silindro nitong makina sa linya at ang delta box nitong chassis ay naging basihan kung saan binuo ang hindi mabilang na mga pangarap ng bilis. Upang ipagdiwang ang quarter century na ito ng alamat, naglunsad ang Yamaha ng isang espesyal na edisyon na ibinabalik ang mga kulay at graphics ng orihinal na R1 noong 1978. Ang puti, pula at itim, kasama ang mga klasikong letra ng Yamaha, ay muling nagniningning sa fairing ng R1. Ito ay isang pagpupugay sa mga nostalhiko, sa mga lumaking nangangarap sa motor na iyon, ngunit kasama ang teknolohiya at performance ng kasalukuyang superbike. Ang makina ay nananatiling 4 na silindro na CP4 na siyam na 178 cm kubiko, kasama ang 200 kabayo nitong lakas, at ang tunog na parang Formula 1 na nagpapatindig ng balahibo. Ang electronics ay ang pinaka-advanced sa merkado, na may 6-axis inertial unit, traction control, slide control, wheelie control, launch control, at ABS sa kurbada. Ang chassis ay ang delta box na gawa sa aluminium, na may mga Öhlins electronic suspension na nag-a-adjust sa loob ng milliseconds sa kondisyon ng track. Ang aerodynamics ay pinabuti gamit ang mga bagong pakpak na kasama sa fairing na nagpapataas sa aerodynamic load at nagpapaganda sa estabilidad sa mataas na bilis. Ang bersyong R1M na mas eksklusibo pa
ay may kasamang carbon fiber sa fairing at sa mga gulong, at isang data unit na nagpapahintulot na irehistro ang lahat ng parameters ng pagmamaneho upang suriin ang mga ito pagkatapos sa computer. Ang R1 25 Anibersaryo 2026 ay, sa madaling salita, ang pinakamahusay na superbike na mabibili ng pera. Ito ay ang motor para sa mga nangangarap ng mga record sa circuit, para sa mga naghahanap ng maximum speed, para sa mga nagnanais ng pinakamahusay sa lahat. Ito ay ang pagdiriwang ng isang quarter century ng alamat at isang paalala na ang Yamaha ay nananatiling sanggunian sa mundo ng dalawang gulong.